ng House trial, ng House impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Si Representative Rene Co ng Kabataan Party List. Kong Rene, magandang umaga po, ma'am. Magandang umaga po. Maraming salamat po sa imbitasyon sa programa ninyo. Yes. Si Kong ba ay naka-Zoom? Ba't di ko nakikita? O monitor lang ito? Oo, okay, sige. Alright. Kong, salamat muli sa inyong panahon po ngayon. Okay, so basically, yung nangyari kahapon, lagi ko rin kayo nakikita sa video doon sa live streaming ng Senate sa likod, no? Natapos na, no, ang Article 4. Nag-wrap up na kayo kahapon. So basically, what did we achieve, Kong, dito sa presentation ng evidence ninyo sa prosecution sa Article 4? Tatlo po yung puntong dinala ng tig-isa, no, bawat witness. Una po, si NBI Agent Kalilong, yung video na lahat tayo napanood, nakita natin yung si VP Sara at narinig natin yung sinabi niya. No. Number 2, si NBI Regional Director Attorney Lotok, siya po yung nasa affidavit of investigation. Yun naman yung nagsabi or nag-interpret ano yung nakita natin sa video. Hindi lang po to simpleng salita na sinabi niya, no, na kung ako mamatay, papatayin mo yung tatlo. And nakita natin na grave threats yung ipinasa sa ilalim ng words na sinabi ni VP Sara kung ito man ay krimen. No? And number 3, no, sabi po ni NBI Director Attorney Matibag na kahapon lang po natapos yung kanyang testimony, hindi lang po ito simpleng investigasyon na nag-wrap up na noong 2023. May open and continuing investigation pa doon sa sinabi ni VP Sara na ganun kabigat at kaseryoso. No, na tinitignan nila kung totoo yun, kung sino yung mga posibleng kinausap. And ang sabi nga po ni NBI Regional Director na may 20 persons of interest na sila or more than, no, na tinitignan kung totoo ba yung sinabi at ano na pong gagawin sa susunod dahil ganon. That is for the appreciation of the Senate Impeachment Court. And tayo din, taong bayan, no, i-weigh natin yung mga sinabi ni VP Sara at ang explanations ng ating mga testigo sa kanyang fitness to rule. Alright. Sige po. Kahapon, may kausap din akong analyst, Kong Rene, na legal analyst, no? At ang sinasabi rito parang yung pag pupush natin doon sa may inupahan or merong assassin, hindi na raw to kailangan actually. Kumbaga, kailangan pero hindi na ganun kabigat kung grave threats, no, betrayal of public trust ang pinag-uusapan. Siguro balikan lang natin, bakit po ito naging strategy ng prosecution? Na-hammer yung point na yon about that yung pagpapaharap ninyo din sa witness stand kay Attorney Matibag, no? Dalawang NBI agent na, then iniharap nyo pa itong isa pang NBI head. So what exactly yung tunguhin ng ganitong strategy, Kong Rene? Tama kayo na for the purposes of authenticating and presenting to the public yung banta, no? Hindi naman po kailangan yung testimony ni NBI Director. Oo. Pero ang punto din naman ng testimony niya, no, hindi na lang to simpleng banta. Dahil binitawan yung mga banta, may effort din na i-check kung totoo ba yung banta, sabi-sabi lang ba yun? Or meron po talaga bang plano, may kinausap, meron po bang substance doon na dapat din i-consider pag pinag-uusapan natin yung fitness to rule ni VP Sara na kasalang na sa impeachment court. Ang sabi po ni NBI Director, yes, no? Meron silang persons of interest, or at least sa bahagi nila, threat talaga to na gusto nilang pag-aralan, no, dahil national security threat siya. And so, sa bahagi naman ng prosecution, yung bahagi ng kwento na yon ay pinalawig lang for the appreciation of the Senate Impeachment Court. And siguro to also add, no, even though the NBI found, no, na yung
binitawang mga salita ni VP Sara ay pasok yan under grave threats if ito ay krimen, Mm-mm. no? Hindi naman din criminal court ang impeachment court. No? Mhm. Yes. I-appreciate niya yung sinabi niya at lahat ng effects, lahat ng investigation na ginawa doon sa sinabi ni VP Sara, Mm-mm. including yung um, whether hanggang salita lang ba yan o may actual plano. So yun din po yung silbi ng testimony ni NBI Director Attorney Matibag. Oo, parang supporting, sa madaling sabi, no? Sumusuporta doon sa mga akusasyon na pang-impeachment. Dahil kayo nga po, Kong Rene, ang kagandahan ay isa ding lawyer, parang nagiging klaro naman sa mga kababayan natin ngayon na, halimbawa, yung pagdidistinguish na yung pinupush ngayon na criminal aspect nito, hindi naman ito talaga, kumbaga, nasa poder na ng impeachment trial, no? So, anong tingin nyo rito? Ano lang, question of ignorance lang sa siguro do sa mga nakasubaybay po rito. Pwede bang magamit din? Although ang tunguhin ay ah, alisin sa pwesto ang isang sitting public official na nag-betray ng public trust, pero pwede rin gamitin ito should the NBI really push through yung criminal aspect nito sa labas ng impeachment court, no, Kong Rene? Yes po, maaari. Mm. Although yun nga po, hindi po siya nasa purview o sa claw ng impeachment court. Oo. No, if ever magkakaroon ng criminal case, so that will be a, a criminal charge filed in the regular courts. And ang standards ay yung criminal law and yung criminal Mm-mm. procedure. Yeah. Ngayon po kasi may suppletory application o bale maaring may reference tayo sa rules of court and even sa jurisprudence on criminal law, etc. Pero ang tinatawag sa constitutional process of impeachment ay Mm-mm. sui generis. No? Yeah. So, sui generis is one of its kind, no, in Oo. Latin. So, hindi mo rin pwedeng ma-confine sa either political lang to or legal lang to or criminal lang to, pero lahat nito ay mga factors sa kung paano ba natin gino-go through yung process of accountability kay VP Sara. Would you agree halimbawa, Kong Rene, na yung yung strategy niyo sa prosecution na talagang pag-hammer pa doon, although klaro naman yung distinction na parang nga nagko-conclude of facts na din si Director Matibag, di ba? Parang okay na yung betrayal of public trust dito. Parang ganon. Na ito ay to appeal then to the, well, sensibility of the public. And of course, most especially the senator judges. Kaya po ito hinamer ninyong not just to support, but basically to really demonstrate yung kalala, yung gravity nitong ginawang ito ng VP. Tama bang reading yon to further influence the senator judge in voting towards the end? Siguro if ang dinidiscuss natin ay yung isang sagot ni NBI Director Matibag, tama po, no? Opo, opo. Na meron siyang, may tinanong si Attorney Vinluan Mm-mm. tungkol sa interpretation ng betrayal of Yes. public trust. Yes. Oo. And si NBI Director Matibag, sinagot niya. Yes. I think that is in his capacity as, Mm-mm. not only as NBI Director and a lawyer, pero former law dean. Yes, So, tama. dean po siya ng College of Law. May thoughts din siya and sentiments tungkol sa ano ibig sabihin ng betrayal of public trust. Oo. And because siya yung witness at nakasalang, yung mga tanong ay sinasagot lang niya for the appreciation of the Senate Impeachment Court. At syempre, bahagi din dun yung tinatawid yung understanding na yun sa mamamayan. Yes. Hindi lang naman natin kausap dito yung Judge. senators. Oo. Well, siguro sa kaalaman ko, hindi po strategized yun dahil cross-examination siya, and I think in his capacity as a person, he took that opportunity, si NBI Director, para makapagpalid na waga. Pero just to be clear, the Article 4 on the threats made by VP Sara, tatlo po yung impeachable offenses na charge dyan. Mhm. That is culpable violation of the Constitution. So, taliwas na may paglabag sa Constitution yung pagsabi niya at pagbanggit ng mga salita na yon. Specifically, her oath, di ba? Number 2, other high crimes. So, it could be yung pasok sa mga how we conceptualize crimes, pero may pagkamataas na nature sa kanya na specifically hindi din na-find sa Constitution. Oo. Dahil para
to give leeway nga, no, kung ano man po ang mangyari. And number 3, yung betrayal of public trust. Yun. Na kung may ginawa na nakabali sa tiwala ng publiko despite no what yung trust ratings in that particular time, ang punto naman po ay dapat may serbisyo kang hinahatid, may responsibilidad kang hinahatid sa mamamayan, sa pinaglilingkuran. At kung may mga ginawa ka or sinabi ka na labag doon, no, that's betrayal of public trust. Yun. So 3 yun. Tama yun. Napakagandang nare-remind doon. Kung Rene, ako lang ay medyo napatayo din sa upuan kahapon nga dun sa manifestation, questioning pala ni Senador Robin Hood Padilla tungkol dun sa issue ng bias. And of course, nag-press ko na rito yung kayo dito at nagpaliwanag dito. Pero yung sa inyo, naalala ko lang yun, no? Kasi somehow related dun sa sunod kong itatanong. Yung dahil kayo po yung lawyer din, no? You oath, no, to serve the law, parang gano'n. Yung punto po ng defense ng respondent, halimbawa, when they were hammering the point of out of context doon sa mga pagbabanta ng vice presidente. Anong inyong thoughts doon? Maybe as a lawyer na rin, no? Parang at tapos nabanggit din yung freedom of speech, 'di ba? Yung mga ganun. So parang doon fini-frame ng respondent ng defense yung kanilang argumento na out of context ito kasi may freedom yung vice president, even nga si Baste, parang gano'n. And then baka out of context, baka masyado lang kayong naging paano ba sa ano ng mga baka masyado lang kayong naging madrama at sineryoso nyo ito pero hindi naman to talaga seryoso. As a lawyer, Kong Rene, paano mo to tiningnan habang nagmamasid ka po sa hearing? I think the strategy is throw whatever they can and hope something sticks, siguro. Na may limitasyon din dahil ideally, meron kang theory of the case, meron kang theory doon sa depensa, tapos yung line of questioning mo ay mag-flow patpunta doon sa theory na gusto mong i-establish. Kung iba't iba yung punto na gustong ipunto, di baka hindi maging solido yung defense. So again, no, I'm stating this as a commentary as an observer, Opo. and not in my capacity as, for example, a spokesperson. Oo. Pero sa punto naman po ng any observer, tinitignan natin kung gaano ka-solid yung defense. Pero on the floor ay nare-rebut yung mga ganong mga punto. For example, doon sa out of context, yung pagiging out, yung context niya, no, hindi naman po siya kinalimutan actually during this time. No? In particular, kahit anong context yan, ay mabigat pa rin. Yung tanong kay VP Sara before niya binitawan yung mga salita na yun doon sa November 2023 press con ay sa posisyon nyo, ano pong magagawa ninyo? Oo. 'Di ba? Oo. Dahil may mga ganito ng mga sentimiento yung mga mamamayan. And ang sinabi niya ay may kinausap na siya, may kinontrata na para patayin yung 3 taong ito. And that's still not an appropriate use of the powers as vice president. No, so may ganon. And number 2 siguro, when you hammer on the context and not on the existence of the words or the video, you make an implied admission na sinabi niya talaga yan. Ayun. No? So wala ka nang dinenay. No? Oo. Kung ano man po yung video na nagpapakita sa screen katabi ko, totoo yan. Walang edit yan. No? And ang best na lang na defense nila for it is, ay may explanation yan. Right, Pero yun right. nga po, ang rinig natin sa explanation ay hindi rin naka-justify, Oo. 'di ba? Sa bakit niya binitawan yung salita. Last na lang po siguro on freedom of expression. The freedom of expression is not unlimited. No, it is a protected right, pero may mga mas matataas na considerations na babangga doon kung babanggain, no. For example, mas mataas po yung karapatan nating mabuhay. No, right to life, liberty, and security, no, or property, sorry. Yun, sa due process yun. But generally, the freedom of expression is limited where there is already a violation or a threat to right to life. So,
yung pagbabanta na yon hindi po masasabing protected speech dahil hindi ito'y sumasagkana sa buhay ng ibang tao. Oo. Ah, well, ang ganda nung paliwanag mo kong Renee doon sa parang what you're saying is whatever the context, pasok siya eh. Kahit anong context ang ipaliwanag mo eh. Kasi I'm also reminded nung nanonood ako kahapon, nagbigay din ang defense ng context doon sa yung sa pupugutan ng ulo, 'di ba, na banta ng Vice President na ang naging Yes, context pala. ganito daw, 'di ba? Oo, ganito daw. Tapos sa graduation pala, PMA graduation, na parang katabi ng Vice President yung Pangulo na merong PMA cadet na humihingi ng relo. Parang gano'n. So, parang kung iisipin mo maigi, parang, alright, so that's the context. So, yung binabanggit mo, it's an explanation to what happened, no? Yung bakit yun nausal. But that doesn't alter the fact na you said it, no? And I think perfect yung inano mo na you are not denying kasi hinahanap din natin yun, di ba? And I think sa marami ko nakausap dito kong Renee, yun yung in-establish nyo rin kaya inuna nyo yung Article 4. Kasi may ebidensya ng utterance, di ba? Na may ebidensya eh. At wala tayong naririnig so far ng pagtatanggi on the side of the respondent kung ito ay nangyari o hindi. Is that the correct reading, Kong? Yes po. And actually, apparent na to kahit nung opening statement pa lang ng defense. Mm-mm. Sa opening statement, usually hinahanap natin dyan, yung allegation na inosente ang inyong kliyente. Yeah. Hindi po natin narinig yun sa defense. No? Yun. Walang full the point blank statement no na VP Sara Duterte is not guilty or innocent of these charges. Mhm. And in fact, sa pagbaybay nila preliminarily ng mga punto ng depensa doon sa mga articles, hindi po na-touch yung Article 4. Na meron po silang paunang responses on Article 1, 2, and 3 on confidential and intelligence funds, yung hindi maipaliwanag na paglaki ng yaman and yung bribery, pero doon sa death threats ay wala po. So, siguro ito yung masasabi din talaga natin na yung weakest article sa defense dahil hindi din talaga nila at the very onset na-respondan and hanggang ngayon nga nakikita natin yung defense basta kung ano yung maisip ibabato and hope it sticks. Kahit for example yung isang point na yung kinetic force kahapon Kinetic force. na as if saying na any form of resistance Mhm. against these three individuals ay connected and mai-root as origin yung sinabi ni VP Sara. I don't think so, 'di ba? Marami namang puwersa ang involved sa iba't ibang points of critique and opposition doon kay President Marcos Jr. and his administration. Right. So, yun po yung nakikita natin, but ngayon nalahad na natin at least sa pagtatapos ng Article 4 and yung presentation ng evidence ng prosecution, kung anumang depensa yung gagawin ng defense when it presents its witnesses. No, doon natin mas makikita yung solidong theory nila, if any. Right. Then Kong, and then last 2 points na lang ako, no? Ano ang reading mo? Of course, nababasa nyo rin ngayon yung, of course, tinitingnan nyo rin yung demeanor, behavior ng mga senator judge, no? Na napakalaki ng papel dito with their manifestations, with their Q&A, witnesses, respondent, at saka sa prosecution. Anong reading mo habang ikaw nandoon? Para wag din natin munang i-judge, but basically, how do they handle itong mga evidences na ito at saka yung mga nalalaman nila, Kong? Siyempre, everything that we present is for the appreciation of our senator judges. And we hold steadfast to the Senate impeachment rules na sinasabi they should exhibit political neutrality. So, the political neutrality, hindi naman po sa isip lang din yan, pati sa paano tinatanong, yung mga tanong nila, That's right. kung ano yung mga manifestations nila, ideally, hindi nakikita yung panig sa one or other side. Diba? Dahil ang punto naman nito, alamin natin yung katotohanan, i-lay out lahat ng ebidensya, we let the evidence
be heard, no, we let the witnesses speak, at sa dulo nito, yung proseso, iayon doon sa mga prinsipyo ng pananagutan. Mhm. Pero kung hindi po natin nakikita na nag-exhibit yung ganong political neutrality, I think nasa ah, kamay ng taong bayan kung paano po ito ah, i-appreciate, no? Hindi lang na kabahan kung ano man sa proseso, pero paano po ba natin i-exhibit yung ating kapangyarihan bilang constituent base ng mga ating senator judges, Right. no, na tayo yung nire-represent nila diyan dahil public interest case tong impeachment. We're hoping for the avid participation of people, not only in social media, pero wherever they can interact with senators or even with the general process, no? Yung kanilang komentaryo, yung kanilang critical analysis, and syempre paano natin move forward ng totoo nga tayo dun sa political neutrality ng senator judges, Oo. yung prinsipyo ng due process, and even yung pananagutan. Oo. Basta ang klaro din siguro kung ang political neutrality ay kailangang makita natin 100% sa senator judge. But we Yes cannot po, we're continuously hoping for yeah. that po. But we cannot really see that, of course, sa panig ng respondent and prosecution kasi naturalmente may ano talaga, meron silang pinupuntahang May panig po may talaga sila. panig, oo. And then Kong, dahil kabataan, ano ba ang kasi ngayon ang sa social media, alam ko napaka ano mo rin sa social media, yung iba talaga naguguluhan, yung iba hindi na masundan ng husto ito. Siguro sa sobrang haba rin ano at pangsyam na tayo. Ano ang pulso ng kabataan ngayon? I mean, nalilito ba sila or paano ba? Paano nila tinitimbang to ngayon sa inyong monitoring? Yung kabataan, I think, fully aware sa nangyayari. Ang matter na lang ay paano on top siya ng developments, dahil ang katotohanan, no, kahit nakikita ng kabataan yung mga digests online, no, Oo. na nasasagap nila yung news, usually very busy sila sa mga Yeah. iba't ibang commitments, academics or work or sa family, para kung ano man po yung kalalabasan nun at yung feelings nila ay may outlet sila. So Oo. yun naman po yung continuous challenge, no? Paano yung awareness natin sa mga issues, hindi lang dito pero kahit sa iba, hindi lang nakalimit sa okay, na-absorb ko na yan, may stance na ako, pero paano din nakakaambag yung kabataan in nation building, no? And Tama. bahagi naman nun ay yung pakikipasalamuha sa komunidad, sa pamilya, sa kanilang mga kaanak at yung mga surrounding mga circles nila, para lahat tayo ay umaambag sa political participation, no? And hindi yung make awareness lang. So I Oo. hope, and we're seeing naman po na there is increase in Yeah. political participation as the trial goes on. Kasi gusto Ayun. nating makabahagi sa kasaysayan. Abay, oo naman kasi alam mo naman Kong din, 2028 umaamoy-amoy na at ito naman ay nasa general context nung gano'n at ang kabataan talagang strong force. Nakikita na Yes, natin yan. pag-asa ng bayan, as Oo, they say. pag-asa ng bayan. Alright, so lastly, moving forward, medyo may bakasyon tayo ngayon kasi magsosona, I think 29 no, ang balik uli ng trial. So Yes po. anong ine-expect po natin? Aabante na tayo, confidential funds na tayo. Anong ine-expect po from the prosecution, Kong Rene? Handa yung House Prosecution Panel na ilahad lahat ng mga ebidensyang matagal nang nalahad. Pero ngayon, hindi lang siya open investigation gaya ng sa Quadcom, pero sinusukat na natin yung fitness to rule ni VP Sara doon sa ebidensyang nakalahad. Marami po yung mga dokumento, marami ring mga testimonya na nagpo-point na may mga anomalies sa paggasta ng CIF. At ang gusto natin, we let the evidence be heard, no? So makita to, at syempre hindi tayo mawala sa dami ng mga ebidensya na to. So kailangan po nakaantabay tayo sa hindi lang sa gawain, for example, ng DZXL, pero lahat din ng mga iba't ibang efforts ng That's kapwa right. mamamayan na intindihin yung proseso. Agree. So, yes, bagamat may lull, yung lull po ay State of the Nation address. Yeah. No, muli na naman nating haharapin yung ano pong sasabihin ng ating Pangulo tungkol sa State of the Nation. And ang sa atin, hindi naman po nagbago sa mga nagdaang mga taon na mahirap pa rin ang mga Pilipino.
At gusto natin yung hirap na ito maalpasan natin at maalpasan gamit yung solusyon ng mga taong bayan at hindi lang ng sa iilan. So yun po yung ating isukat. So sana po tayo ay aktibo sa State of the Nation. Ipakita natin yung totoong kahirapan at paano natin aalpasan to. Yung korupsyon, paano natin naalpasan din ito. Yun. Kong Rene, mabuhay ka at mabuhay ang Kabataan Party List. Will be watching. Thank you po. Salamat po, sir.